Sir, I'm Remelisa Gabuyo, the AGM for Branch Operations Sector, handling all the lotto agents po. Sir, kami po in partners po sa kanila. Lahat po ng concern nila, last December po, lahat po ng branch managers natin, nag-meeting po sa kanila para to address po lahat ng mga concerns nila. Please understand that we are transitioning into a PLS. So lahat po kami, October po nag-start yan. Marami ho kaming naging challenges. So ngayon ho, we are, October lang po. So we are very sensitive po, that is right. Pero po yung sinasabi nilang concerns nila, in-elevate na rin po namin yun sa JV Lotto. So we are addressing po that one. Okay, thank you. Now, doon ako sa nagbumukang kawawa yung mga teller. Ilan na po sa inyo pong monitoring ang na-cancel dahil ang pagkakamali ay sa printer, ang pagkakamali ay sa system? Reported lang po nila ngayon sa amin yun eh. Siguro po may mga na-receive na po kaming mga about mga 25 lang po na sumusulat sa amin for their concerns na ganun po. Pero isn't it right? Tama si Senator Coco Pimentel na evaluate niyo po yung provider niyo, yung Pinoy, anong pangalan nun? Yes, sir. Sir, we already... Kung kinakailang sibakin niyo at magpaano kayo muna, magpa-bid kayo ng bagong provider. Sir, we already wrote din po regarding these concerns And po. what was their answer? To the letter you sent them. Na-endorse ko sa inyo. Sumagot ng asa sila. Wala pa po kaming na-receive na ano po. Kailan kayo sumulat sa kanila? Parang 2 weeks ago po, sir. 2 weeks ago lang. Apo, Matagal Your na itong problema to. Ang cancellation nag-start ng December ba? November? November po nag-start yung cancellations. November 30 po. Okay. Ma'am, regardless kung magkano amount, basta yung na-cancel yung ticket dahil sa computer system, kasalanan po ng Pinoy, pangalan niya ulit? Pinoy Lotto po. JV Pinoy Lotto. Pinoy Lotto at kasalanan po ng PCSO. Gusto ko po ma-refund. Basta't valid, pag may mga kopya sila ng mga ticket, pinakita sa inyo, i-refund. Wala na pong cheche boreche. Gusto ko po ma-refund. Magkano ang sweldo ng mga teller? Below minimum, kung minsan wala pa sa minimum. Pagkatapos, dudugasan pa. I-refund. Hindi ako papayag. 400 pesos a day, tapos mag-abono sila 500. Di ba? Refund po. Hindi ako papayag. Lahat ng mga teller na nag-abono dahil sa kasalanan ng Pinoy Lotto, magpakita kayo ng ebidensya at kailangan i-refund. It doesn't matter kung yung Pinoy Lotto mag-refund o yung PCSO. Sige po, we will take that in consideration. Lalo na po kung valid talaga. Kaya nga po, sinulatan namin, we have to check kung totoo yung oversensitive kasi maaari nga naman po talaga. Sir, so, sir, we will just allow us po to do the processing lang po kasi maaabuso din po. Ganyan po yung nangyari nung nakaraan po. I understand, of course, sir. Pero kaya sabi ko nga, magpakita lang sila ng ebidensya na yung cancellation ay pagkakamali ng Pinoy Lotto at ng PCSO na walang kinalaman sila. Opo, we will determine that po. We'll determine that once po. determined, kailangan i-refund sila, yung mga teller. Kasi sila po yung tinatamaan, sila po yung nag-abono. Yun po yung point ko rito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? So, Miss Salvador, okay sa inyo? Ito, soli ko na pong ticket nyo. Okay, resibo nyo po ito para maka-refund po kayo. Sign din po yan, ilang 100 yan. Kasi yung iba, sir, naitapon na. Wala na. Naitapon Yun ang problema. na Wala na kaming proof. Wala na. Paano yun? Wala bang way na malaman yun, Mr. Robles? Sa computer? Sige po, ipakita natin yung sa PCSO later para
Nagbigay po ako ng letter sa kanila nung pag-start ng cancellation, Kailan po? November, I think it is November, Monday yun eh. Tuesday, Monday, nagpasa na ako ng letter. Noong November. November 13 siya nag-start. Hapon nagpasa ako ng letter sa kanila. Okay, sige, May November mga 13. pictures yun. Nakatanggap kayo ng reply dun sa letter nyo. Wala po. Nagpa-follow up lang po ako. Tapos, ipinasa ako sa gaming department kay... Forgot the name. Okay. So in short, nagkaroon ba ng resulta yung pagpapollow up niyo po? Wala pa po hanggang Ngayon? Bali, ano daw po, for, ang tawag doon, yung parang for discussion pa. For discussion. O ayan po, AGM. Nag-follow up ako kay Mr. Randy. November 13 hanggang ngayon, November, December, January, 2 months na, wala pa rin siyang nakukuhang kasagutan doon sa kanyang problema. At pinagpapasapasahan siya parang bola. Yes, ma'am. Your Honor, nakipag-meeting po ako sa kanila, if you remember po. Ma'am, yung meeting po natin regarding po dun sa nawala ng machine. Hindi po, marami po yun. Kasama po yung ano. Kasama din po. Meron po tayong minutes niyan, ma'am. Yes, ma'am. Continuous po na nakikipag-usap po kami sa inyo. Bali, Lagi ma'am, po yan. Our office is always open po sa inyo. Lagi po yan. Meron po tayong mga minutes of the meeting po yan. bali, ang meeting po natin noong December 21. Apo. Regarding po dun sa mga nawala ng machine. Tapos, sinama ko na rin yung sa cancellation at saka yung mga Yes po, Lotto pati sa hours. thermal rolls. Opo. Pero no more, hindi na ulit ako nag-ano ng letter sa inyo. Opo. Yun lang po. Pero once in a while, nagpupunta ako sa PCSO para ma-clear ko lahat yung mga rumors na lumalabas sa mga Yes FB po. page. Yes po. Unless kung mayroong mga katanungan pa si Senator Coco Pimentel sa susunod na hearing natin, for now I'll suspend this. Iimbitahan ko po yung mga taga-Office of the Ombudsman para kunin natin opinion tungkol dito sa mga violation, glaring violations, as a matter of fact, na ginawa ng PCSO, kung meron pang makakasuhan dito sa graft and corrupt practices. So, mas maganda magsalita yung Office of the Ombudsman. Yes, Senator Coco. Okay, kanina Mr. Chairman, na-establish natin na sabi ng PCSO may kapangyarihan sila to use a certain fund to augment the price, the jackpot. Do you also have the power to access a certain fund to reimburse these tellers na naapektuhan ng ating this well-documented cases of loss not due to their fault or negligence but due to the system, fault in the system? Can you do it? Hindi abot na 1.7 billion yan na tulad ng inaugment ninyo sa prize funds. Are you asking the chairman or I'm asking them if they believe that they have the power to set aside funding to compensate our tellers. Okay. Sir, Senator Coco, kasi nasa banggit mo chairman, kasi kung binigit mo si chairman, pasagutin natin. Kung hindi, are you addressing that question to AGM? Pwedeng si chairman, pwedeng si GM. GM? Those who are familiar with their laws. Kasi naka-cite si GM ng legal basis to augment the prize fund, the Okay, jackpot. sige, umpisa natin si chairman. Chairman, would you like to answer the question of this Well, Senate Minority Leader? I would like to suggest that since these are operational concerns, actually, not really policy issue yet. It's a matter of finding funds where we can help the Lotto agents who suffered certain damages. These are concerns that should be addressed by the finance people, accounting, budget, and maybe in consultation with COA. Then when the consultation is done and it needs board action, then we will act on it. Pero siguro naman offhand, if you can, you have the guts to augment your jackpots by 1.7 billion, you can set aside fund to compensate the real damaged tellers and lotto operators. Of course, ang understanding natin kanina is
aware kayo that some are gaming the system, trying to game the system. Hindi kasama sa usapan yung mga yon. Okay? Ito yung mga kasama sa usapan natin, yung sila Miss Salvador na kitang-kita nyo naman from experience yun, real life experience yun eh. Okay? Yun ang basta look for that fund that i-announce nyo na there is that fund so that you can help them. Kaya nyo nga yung 1.7 billion, ang laki lang na to augment the jackpot prices. Kaya din niyo po ito. I'm sure. Yes, Mr. Chairman, I fully agree with this statement, and we will exert effort to find the funds. Thank you. Senator Coco.